Ipinagpalit sa babaeng tinuring kong kapatid. Sa mismong anibersaryo namin, itinapon sa labas ng bahay na ako ang nagpundar kasama ang anak naming may sakit habang sila'y nagtatawanan sa loob. Wala ka ng silbi, Althea, sabi niya, ang lalaking pinaglingkuran ko ng 8 taon. Ngunit sa pagyakap ng munting kamay ng aking anak, isinumpa ko, babangon ako. Pero paano ka magsisimula kung abo na lang ang natitira sa'yo? Huwag kang mag-alala, Katrina. Pipirmahan niya yon. Ang boses na yon, pamilyar at dapat sana'y nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ay tila isang matalim na bubog na tumusok sa aking pandinig. Saan pa ba siya pupulutin kung wala ako? Sana yon na sunod-sunuran lang. Nakatayo ako sa labas ng aming silid, hindi makagalaw. Ang mga daliri ko'y nanlalamig sa pagkakahawak sa isang maliit at kuwadradong kahon na binalot sa asul na papel. Sa loob nito ay isang relong pinag-ipunan ko ng ilang buwan, isang sorpresang regalo para sa aming ika-8 anibersaryo. Sa kusina, sa mahinang apoy, kumukulo ang kare-kare, ang paborito niyang ulam na buong pagmamahal kong inihanda. Ang bango nito na kanina'y nagpapangiti sa akin ay tila unti-unting nagiging amoy ng isang pagkakanulo. Galing mo talaga, love. Narinig kong sabi ni Katrina, ang best friend ko, ang kapatid na turing ko. Hindi niya nahalata na matagal mo nang inililipat ang lahat ng assets sa pangalan mo, ang daling mauto. Hindi ko na nahabol ang aking hininga. Dumulas ang kahon mula sa aking mga kamay na nagsimula ng manginig. Hindi ko man lang narinig ang pagbagsak nito sa malambot na carpet. Ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang bagay na gumuho na ang dagundong ay sapat na para mabasag ang buong pagkatao ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Unang lumabas si Marco, ang lalaking minahal ko sa loob ng 8 taon, ang ama ng aking anak. Walang pagkagulat sa kanyang mga mata, walang pagsisisi, tanging isang malamig at nakakalkulang tingin na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sumunod sa kanya si Katrina na may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang kanyang tiyan na bahagyang umuumbok. Narinig mo na pala, sabi ni Marco na parang nag-uulat lang ng panahon. Mas mapapabilis ang lahat. Althea, malambing na sabi ni Katrina, ngunit puno ng lason ang bawat pantig. Sorry ha, pero kami na ang magkakaroon ng tunay na pamilya ngayon. Parang may pumipiga sa puso ko. Gusto kong sumigaw, magwala, manakit. Ngunit walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Ang tanging nagawa ko ay tumitig sa kanila, ang 2 taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko. At sa gitna ng aking pagkatulala, bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Doña Esmeralda, ang ina ni Marco. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa akin, puno ng pagkasuklam. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang hapdi ay gumising sa aking mga diwang manhid. Walang hiya kang babae ka. Sigaw niya, umalingaungaw sa buong kabahayan. Pagkatapos pakainin at patirahin ng anak ko, gusto mo pa siyang nakawan? Ikaw na hampas lupa ka. Hindi ko maintindihan. Anong pagnanakaw ang sinasabi niya? Ako ang nagtipid. Ako ang nagbudget. Ako ang nagsakripisyo para makaipon kami. Palayasin mo na yan, Marco. Utos ng matanda. Kasama ng pabigat niyang anak. Naramdaman ko ang marahas na paghila ni Marco sa aking braso. Kinaladkad niya ako palabas ng bahay na ako mismo ang nag-ayos, naglinis, at ginawang isang tahanan. Mula sa kanyang silid, tumakbo ang anak naming si Leo, 5 taong gulang. Umiiyak at mainit ang katawan dahil sa lagnat. Mama! Mama! Sinubukan kong bumitaw para yakapin ang aking anak, ngunit mas hinigpitan ni Marco ang hawak sa akin. Kinuha ni Katrina si Leo at halos itulak palabas sa akin. Heto na ang pamilya mong basura. Sabi ni Marco, ang boses niya ay walang anumang bahid ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako.
Ibinato niya sa amin ang isang bag na naglalaman ng iilang piraso ng aming mga damit. Sa gitna ng papalakas na buhos ng ulan, itinulak niya kami palabas ng gate. Ang huli kong nakita ay ang kanilang mga mukha. Si Marco na walang emosyon, si Katrina na nagtatagumpay, at si Doña Esmeralda na nakangisi. Pagkatapos, isinara nila ang pinto. Nakatayo ako roon, basang-basa sa ulan, yakap ang aking anak na nanginginig sa lagnat at takot. Ang tunog ng kanyang pag-ubo ay mas masakit pa sa sampal na natanggap ko. Wala kaming pera, wala kaming matutuluyan, wala kaming kahit na ano. Pinunasan ng maliliit na kamay ni Leo ang mga luha sa aking pisngi na humahalo na sa tubig ulan. "Don't cry, Mama," bulong niya. "I'm here." Inakap ko siya ng mahigpit, ang tanging yaman na natitira sa akin. At habang nakatingin sa nakasaradong pinto ng bahay na minsan kong tinawag na amin, isang tanong ang umalingaungaw sa aking isipan, paulit-ulit, na parang isang walang katapusang parusa. Sa 8 taon na ibinigay ko, sa bawat butil ng pawis at patak ng luha, ito lang ba ang halaga ko? Isang basahang itinapon sa gitna ng ulan? Ang bawat pag-ubo ni Leo ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa aking dibdib. Mas masakit pa sa lamig ng ulan na bumabasa sa aming mga buto. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na naglakad. Nilamon kami ng dilim ng gabi. Ang tanging liwanag ay mula sa mga poste ng ilaw na tila inaantok na rin. Ang bigat ni Leo sa aking mga braso ay hindi ko alintana. Ang bigat sa aking puso ang halos magpabuwal sa akin. Sa dulo ng isang makitid na eskinita, nakakita ako ng isang kupas na karatulang may nakasulat na "Rooms for Rent". Ginamit ko ang mga huling barya sa aking bulsa. Ang bawat piraso ay tila may sariling alaala ng mga pangarap na ngayon ay abuna para ipambayad sa isang gabing upa. Ang kwarto, hindi ito matatawag na kwarto. Isa itong kahon na amoy amag at alikabok. Isang maliit na bumbilya ang nagbibigay ng madilaw at matamlay na ilaw sa isang sulok kung saan nakalatag ang isang manipis at may amag na kutsyon. Ito na ang palasyo namin ngayong gabi. Dahan-dahan kong inihiga si Leo. Kinumutan ko siya gamit ang sarili kong damit na medyo tuyo pa para maibsan ang kanyang panginginig. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang payapang mukha sa pagkakatulog, ang kanyang mahahabang pilik mata na basa pa sa luha. Doon lamang bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Walang tunog. Tanging ang pagyanig lamang ng aking mga balikat sa isang sulok ng madilim na silid. Umiyak ako para sa aking anak na inagawan ng ama. Umiyak ako para sa 8 taon na ibinasura na parang wala lang. At umiyak ako para sa sarili ko dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko alam kung paano kami magsisimula bukas. Saan kami kukuha ng pagkain, ng gamot para sa lagnat ni Leo? Ang takot ay isang malamig na kamay na humahaplos sa aking batok. Nagising ako sa mahinang katok sa pinto. Agad akong kinabahan. Si Marco ba? Natuntun niya kami? Nanginginig kong binuksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang matandang babae. Maliit ang pangangatawan at may mga matang puno ng pag-aalala. Hawak niya ang isang mangkok na umuusok pa. "Nakita ko kayo kagabi," mahinang sabi niya. Ang boses ay malumanay. "Mukhang maginawang gabi ninyo. Kumain muna kayo ng anak mo." Hindi ko alam ang sasabihin. Puno ng hiya at pag-aalinlangan. Gusto kong tumanggi. Ngunit nang muli kong marinig ang mahinang pag-ubo ni Leo mula sa kutsyon, nawala ang lahat. Tinanggap ko ang mangkok ng mainit na lugaw. Dahan-dahan kong sinubuan si Leo. Sa bawat subo, tila nanunumbalik ang kulay sa kanyang maputlang mga labi. Nang matapos siya, pinunasan ko ang gilid ng kanyang bibig. At doon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, nakita ko siyang muling ngumiti. Ang munting nangiting iyon
ang nagsilbing panggatong sa nanlalamig kong kaluluwa. Iyon ang naging lakas ko. Iyon ang naging dahilan kung bakit kailangan kong lumaban. Ibinalik ko ang walang lamang mangkok sa katabing pinto. "Salamat po," sabi ko. Ang boses ay nanginginig pa. "Althea po. At ito si Leo." "Ako si Nena," sagot niya na may maliit ng ngiti. "Pero Aling Nena na lang ang itawag mo sa akin." Nang bumalik ako sa loob ng kwarto, bumalik din ang bigat ng katotohanan. Wala na kaming pera. Kahit isang sentimo. Kumalam ang sikmura ko, isang paalala na hindi pa ako kumakain. Tumingin ako kay Leo na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Hindi na nanginginig tulad ng kagabi. Kailangan kong gumawa ng paraan, hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Hindi ako maaaring manatiling isang biktima. Para kay Leo, kailangan kong bumangon. Bilang pasasalamat kay Aling Nena, ginugol ko ang buong umaga sa paglilinis ng kanyang maliit na bahay at paglalaba ng kanyang mga damit. Ang bawat kusot sa tela, ang bawat pagod sa aking mga braso ay isang paraan para sabihing salamat sa paraang kaya ko. "Naku, Hija, napakabuti mo namang bata," sabi ni Aling Nena habang pinagmamasdan ang maaliwalas na niyang paligid. "Huwag mo nang isipin yon. Ang tulong ay hindi dapat tinutumbasan." "Ito na lang po ang paraan ko, Aling Nena," sagot ko. "Wala po akong pera, pero may lakas pa po ako." Kinagabihan, habang inihahanda niya ang aming hapunan, pinigilan ko siya. "Ako na po," alok ko. "Pahiram po ako ng kusina ninyo." Pumayag siya. Sa mga sangkap na bigay niya, kaunting manok, bawang, toyo at suka. Nagsimula akong magluto. Habang ginigisa ko ang bawang, bumalik sa akin ang mga alaala. Ang adobo. Ito ang unang putaheng natutunan kong lutuin para kay Marco. Naalala ko pa ang mga utos niya. "Mas gusto ko yung medyo tuyo." O kaya, "Dagdagan mo ng paminta." Ginawa ko ang lahat para makuha ang perpektong timpla na gusto niya. Isang timpla na hindi niya kailanman pinuri ng lubusan. Ngunit ngayon, habang hinahalo ko ang manok, sa kumukulong sarsa iba na ang pakiramdam. Ang bawat patak ng tuyo ay hindi na para sa panlasa ng isang taong walang utang na loob. Ang bawat piraso ng bawang ay hindi na para sa isang pag-ibig na nagtaksil. Nagluluto ako ngayon hindi dahil sa obligasyon, kundi para sa kaligtasan. Nagluluto ako para sa amin ni Leo. Nang matikman ni Aling Nena ang adobo, halos manlaki ang kanyang mga mata. "Hiha, Diyos ko, napakasarap nito." Bulalas niya. "Ang sarap nito ay parang may kasamang kwento. Bakit hindi mo subukang magbenta?" Napatingin ako sa kanya, puno ng pag-aalinlangan. Sino naman po ang bibili sa luto ng isang tulad ko? "Ako ang unang bibili," tawa niya. "Hiha, ang talento ay talento. Huwag mong hayaang ikulong niya ng takot mo." Sa tulong ni Aling Nena, nanghiram ako ng 200 piso mula sa kanya para makapamili ng mga sangkap kinabukasan. Tila isang malaking sugal ang halagang iyon. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, kinuhanan ng litrato ang niluto kong adobo at ipinost ito sa isang Facebook group para sa aming komunidad. "Adobo ni Thea," basa ko sa caption na ginawa niya. Masarap, malinis, at puno ng pagmamahal. Perfect for lunch. PM for orders. Maghapon kaming naghintay. Ang bawat minuto na lumilipas ay tila isang oras. Ang pag-asa sa aking dibdib ay unti-unting pinapatay ng katahimikan. Baka tama ako. Baka walang papansin. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Leo sa aking tabi, tinititigan ko lang ang madilim na screen ng aking cellphone. Biglang umilaw ito. Isang mahinang ugong ang narinig ko mula rito. Isang notification. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang puso ko'y nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na ba? O isa lang itong maling pag-asa na muling dudurog sa akin?
Dahan-dahan kong binuksan ang notification. Ang aking hininga ay tila nahinto sa aking lalamunan. Isang pangalan, Attorney David Lim. Nag-order siya ng 2 box ng adobo para sa tanghalian. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na sikat ng araw, naglakad ako patungo sa address na ibinigay niya. Bawat hakbang ay isang panalangin na sana'y magustuhan niya. Bitbit ko sa isang supot ang mainit-init pang pagkain. Ang amoy nito ay humahalo sa alikabok ng kalsada. Ang opisina ay isang maliit na law firm. Isang sekretarya ang sumalubong sa akin. Kinuha ang order at iniabot ang bayad. Salamat po, sabi ko, halos pabulungo. Mukhang masarap yan, ngiti ng babae. Good luck sa business mo. Ang simpleng salitang yon ay nagbigay ng kakaibang init sa aking puso. Habang naglalakad pabalik, hindi na gaanong nakakapasong ang sikat ng araw. Kinagabihan, hindi na namin namalayan ni Aling Nena ang oras. Ang positibong feedback mula sa opisina ni Attorney Lim ay mabilis na kumalat sa Facebook group. Ang isang order ay naging 5, tapos 10. Ang maliit na kusina ni Aling Nena ay napuno ng bango ng adobo at ng tunog ng aming pagtatrabaho. Siya ang tagahiwa at tagabalot. Ako ang tagaluto at tagatimpla. Ang pagod ay gumuguhit sa aming mga mukha, ngunit sa aming mga mata ay may kislap ng pag-asa. Sa pagtatapos ng linggo, sa ibabaw ng aming maliit na mesa, binilang namin ang aming kita, mga lukot na papel na pera at mga barya. Hindi ito malaki. Sapat lang para sa upa, sa pagkain, at sa gamot ni Leo. Ngunit habang hawak ko ang perang iyon sa aking palad, perang galing sa sarili kong pawis, sa sarili kong talento, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin, pagmamalaki sa sarili. Niyakap ko si Leo ng mahigpit. May pambili na tayo ng gamot at masarap na pagkain, anak. Bulong ko, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mata. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng tagumpay. Mula sa kinita ko, binilhan ko si Leo ng isang maliit na laruang kotse. Nang makita niya iyon, ang kanyang mga mata ay nagningning na parang 2 bituin. Ang tawa niya habang pinapatakbo ang laruan sa sahig ay musika sa aking pandinig. Mas matamis pa sa lahat ng papuri, mas mahalaga pa sa lahat ng ginto sa mundo. Sa gitna ng aming munting selebrasyon, may kumatok sa aming pinto. Ang tunog ng mga kamao na tumatama sa manipis na kahoy ay malakas at walang pasensya. Inakala kong isa itong customer, ngunit nang buksan ko ang pinto, ang nangiti sa aking mga labi ay biglang naglaho. Nakatayo roon si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ang loob ng aming masikip na silid. Anong kalokohan to? Na nagbebenta ka raw ng pagkain online. Tanong niya. Ang bawat salita ay may bahid ng panunuan. Napatitig ako sa kanya. Ang pamilyar na mukha na dati hinahalikan ko ay ngayoy tila sa isang halimaw. Wala kang pakialam sa ginagawa ko, Marco. May pakialam ako. Sigaw niya at isang ugat ang lumitaw sa kanyang leeg. Pinag-uusapan ako ng mga tao. Ang dating asawa ko, nagtitinda lang ng ulam sa kanto. Nakakahiya. You're ruining my name. Bago pa ako makasagot, lumabas si Aling Nena mula sa kanyang silid. Hawak ang isang walis tingting na para bang isa itong sandata. At sino ka para sumigaw dito? Wala kang karapatan sa pamamahayag na ito. Umalis ka kung ayaw mong ihampas ko ito sa bungo mo. Natigilan si Marco, hindi makapaniwala na may isang matandang handang lumaban sa kanya. Nagbato siya ng isang huling masamang tingin sa akin. Hindi pa tayo tapos, Althea. Banta niya. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Ang yabang ay nabawasan, ngunit ang banta ay nanatili sa hangin. Isinara ko ang pinto. Ang aking mga tuhod
ay nanginginig. Ang takot na idinulot niya ay tila isang lason na muling kumalat sa aking sistema. Kinabukasan, habang naghahanda ako ng mga order, may kumatok ulit. Ang puso ko'y lumundag sa takot. Ngunit nang buksan ko ang pinto, isang lalaking nakasuot ng barong at may bitbit na briefcase ang nakatayo roon. Pamilyar ang kanyang mukha. "Hi, ako si David Lim," magalang niyang sabi. "Ako yung umorder ng adobo kahapon. Naisip ko lang na dumaan para personal na sabihing napakasarap ng luto mo." "Attorney, David Lim?" Gulat kong tanong. Tumango siya. "Narinig ko ang kwento mo sa social media at nabalitaan ko rin ang nangyari kagabi. Nandito ako hindi lang bilang customer, Althea. Isa akong abogado." Ipinaliwanag niya na may karapatan akong magnegosyo at hindi ako dapat matakot sa mga banta ni Marco. Nag-alok siya ng libreng legal na payo kung sakaling kailanganin ko. Ang kanyang mga salita ay parang isang basong tubig sa aking nauuhaw na kaluluwa. May pag-asa, may pwedeng tumulong, ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Kinahapunan, isang delivery rider ang nag-abot sa akin ng isang sobre. Opisyal ito. May logo ng isang malaking law firm. Sa loob, nakasulat sa makapal na papel ang mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit ang dalawang parirala ay malinaw. Cease and desist. Inaakusahan ako ni Marco na ginagamit ang mga intellectual property niya, ang mga recipe na itinuro di umano niya sa akin. Inoobligahan akong itigil ang pagbebenta. Kung hindi ay kakasuhan niya ako. Halos mapaluhod ako. Paanong nangyari ito? Ang mga recipe ay galing pa sa lola ko, minana ng nanay ko, at ipinasa sa akin. Paano niya ito maaring angkinin? Agad kong tinawagan si Attorney David. Nang marinig niya ang nangyari, sinabi niyang puntahan ko siya sa opisina niya dala ang sulat. "Ito ay isang pambubuli, Althea," sabi ni Attorney David matapos basahin ang liham. "Alam niyang may pera siya at wala ka, kaya ginagamit niya ang batas para takutin ka." Ipinakita niya sa akin ang isang lumang libro na nakatago sa aking mga gamit, ang nag-iisang bagay na naisalba ko mula sa dati naming bahay, ang libro ng mga recipe ng aking lola na sulat kamay pa. Ang pagluluto, lalo na kung galing sa puso, ay hindi mananakaw, sabi niya. Pero sa korte, kailangan natin ng ebidensya. Tiningnan ko ang kupas na libro. Ang mga pahina ay naninilaw na. Sa loob nito ay ang mga alaala ng aking pagkabata, ang halimuyak ng kusina ng aking lola. Ito lang, at ang mga alaala ko, ang panlaban namin sa pera at kapangyarihan ni Marco. Sapat na ba yon? Ang opisina ng abogado ni Marco ay malamig at tahimik. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila may dalang panunuya. Lalong nagpatingkad sa kaibahan ng suot kong bestida na naman ako pa kay inay at sa mamahaling kasuotan ng mga taong naroron. Mahigpit kong hawak ang lumang libro ng recipe ni Lola. Ang init nito sa aking mga palad, ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas. Sa kabila ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Marco at ang kanyang abogado, isang lalaking makinis ang mukha at may ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Si Attorney David Lim ay kalmadong nakaupo sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan. "Salamat sa pagdating, Miss Reyes." Simula ng abogado ni Marco, si Attorney Fernandez. "Gusto lang naming linawin ang lahat para maiwasan ang anumang gulo. My client, Mr. Vargas, is prepared to offer you a severance package, isang maliit na halaga para sa mga naging abala mo." Halos hindi ako makahinga. Ang 8 taon ng buhay ko, tinawag niyang abala. Si Marco ay hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang mamahaling ballpen na pinapaikot-ikot niya sa kanyang mga daliri. "Althea, just sign it," sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay.
para matapos na to. My client will not be signing anything. Matatag na sabi ni attorney. David. At hindi rin siya titigil sa kanyang maliit na negosyo na pinaghirapan niya. Inilapag ni attorney David ang libro ni Lola sa gitna ng mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay tila mas malakas kaysa sa inaasahan sa loob ng tahimik na silid. Ang mga resipeng ito ay pag-aari ng pamilya ni Althea. This book, written by her grandmother, is proof of her family's legacy. Hinawakan ni Attorney Fernandez ang libro. Binuklat ito na may pagkasuklam na para bang isa itong maruuming basahan. Isinara niya ito at itinulak pabalik sa amin. Isang lumang notebook? Ito ang ebidensya ninyo? Sa korte, ang tawag dito ay hearsay. It's worthless. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malakas pa sa isang sampal. Ang libro ni Lola, ang mga alaala ng kanyang pagmamahal na nakasulat sa bawat pahina, tinawag niyang walang kwenta. Nang makita ni Marco ang determinasyon sa aking mukha, ang hindi ko pagsuko, biglang nagbago ang anyo niya. Nawala ang pagwawalang bahala at napalitan ito ng isang madilim at mapanganib na tingin. Kung ipipilit mo to, Althea, sabi niya, dahan-dahan, ang bawat salita ay may bigat. Baka dapat isipin mo kung sino ang mas may karapatan kay Leo. Isang klase ng lamig ang gumapang sa aking likuran. Mas matindi pa sa lamig ng aircon. Galing ito sa takot. Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig kong tanong. Ngumisi si Attorney Fernandez na para bang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Kung ipagpapatuloy mo ang kasong ito, wala kaming pagpipilian kundi mag-file ng petition for sole custody. Sasabihin namin sa korte na ikaw ay isang unfit mother. Wala kang permanenteng tirahan. Nakatira ka sa isang squatter. Wala kang matinong trabaho. Paano mo bubuhayin ang isang bata? Ang aking anak. Ginagamit nila ang aking anak laban sa akin. Ang aking mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang paglaban para sa aking karapatan at sa aking negosyo ay isa. Ngunit ang paglaban para sa aking anak, ito ay isang laban na hindi ko kayang isipin na matalo. Maaari ba nilang kunin sa akin si Leo? Ang nag-iisang dahilan kung bakit ako bumabangon sa umaga. Hindi ko na malayan ang paglabas namin sa malamig na gusali. Ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na salita sa aking isipan. Unfit mother, unfit mother, unfit mother. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal, mas malupit pa sa pagtataboy. Althea, huminga ka. Narinig kong sabi ni Attorney David nang makasakay kami sa kanyang luma, ngunit malinis na sasakyan. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot mo. Ito ay isang strategy lamang. Isang maruming paraan para sumuko ka. Pero paano kung totoo, attorney? Sabi ko, ang boses ko'y basag. Paano kung sabihin nilang hindi ko kayang alagaan si Leo? Paano kung kunin nila siya sa akin? Ang bawat salita ay parang laso na lumalabas sa aking bibig. Hininto ni Attorney David ang sasakyan sa tapat ng eskinita namin. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng habag. Hindi nila magagawa yon ng basta-basta. Oo, mayaman sila. Pero ang batas ay kumikilala sa karapatan ng isang ina. Kailangan nating patunayan na ikaw ay isang mabuting ina na kaya mong itaguyod ang anak mo at ang unang hakbang ay ang huwag sumuko sa negosyo mo. Nang bumalik ako sa aming munting silid, nadatnan ko si Leo na masayang naglalaro sa sahig. Ang maliit na laruang kotse na binili ko mula sa una kong kita ay tumatakbo sa ilalim ng kanyang mga kamay. Nang makita niya ako, tumakbo siya at yumakap sa aking mga binti. Mama, look! My car is fast! Masaya niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa aming paligid. Binuhat ko siya at niyakap ng napakahigpit.
Inamoy ko ang kanyang buhok. Ito ang aking anak, ang aking buhay, ang aking lakas. Sa sandaling iyon, ang takot sa aking puso ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matindi, galit. Isang dalisay at nag-aalab na galit para sa isang amang kayang gawing bala ang sarili niyang anak sa isang laban. Kinagabihan, habang tinutulungan ako ni Aling Nena sa paghahanda ng mga order para kinabukasan, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang bawat salita ko ay may kasamang luha ng galit at takot. Hindi nagsalita si Aling Nena. Nang matapos ako, kinuha niya ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay kulubot na, ngunit mainit at matatag. Walang sino mang hukom sa mundo ang makapagsasabi na, "Hindi ka mabuting ina." Sabi niya, ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Ang pagmamahal ng isang ina, ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat. At nakikita ko yan sa iyo araw-araw. Kinuha niya ang libro ng recipe ni Lola at inilagay ito sa aking mga kamay. "Ito," sabi niya, "ito ang magpapatunay sa kanila. Ang bawat recipe dito ay patunay na kaya mong bumuhay ng pamilya. Ipaglaban mo ito, Althea, hindi para sa pera, kundi para sa anak mo." Pinunasan ko ang aking mga luha. Tiningnan ko ang libro, pagkatapos ay ang natutulog na si Leo. Tama si Aling Nena, hindi na ito tungkol sa adobo, hindi na ito tungkol sa pera o sa akin. Ito ay para kay Leo. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Attorney David. "Attorney," sabi ko, at sa unang pagkakataon, walang panginginig sa aking boses. Lalaban ako. Ang mga salitang lalaban ako ay hindi lamang isang pangako sa telepono. Ito ay naging isang apoy na muling nag-alab sa aking puso. Kinabukasan, sa opisina ni Attorney David, hindi na ako ang babaeng halos matunaw sa takot. Ang nakaupo sa harap niya ay isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. "Okay, Althea, this is the plan," sabi ni Attorney David. Naglalatag ng mga dokumento sa mesa. "We need to build your case. Hindi tayo pwedeng mag-focus lang sa defense. We need to go on the offensive, in a good way. Kailangan nating ipakita sa korte na hindi ka lang fit na ina kundi ikaw ang mas mabuting magulang para kay Leo. And your business is our best weapon." Ang kanyang plano ay simple ngunit matalino. Palaguin ang negosyo. Gawin itong isang lehitimo at matatag na pinagkukunan ng kita. Isang patunay na kaya kong bigyan si Leo ng magandang kinabukasan nang hindi umaasa sa kahit kanino. Pag-uwi ko, dala ko ang bagong determinasyon. Ipinakita ko kay Aling Nena ang kaunting perang naipon ko. "Aling Nena, gusto ko na pong magtayo ng maliit na pwesto sa labas. Isang maliit na karinderya." Ang mga mata ng matanda ay nagningning. "Iyan ang tama, Hija. Suportado kita dyan." Sa tulong ng ilang mababait na kapitbahay na naging suki ko na rin, nakahanap kami ng isang maliit na espasyo sa kanto ng aming eskinita. Nagtulong-tulong kami sa paglilinis at pagpipintura. Ginamit namin ang mga lumang yero at kahoy. Sa loob ng isang linggo, ang dating basurahan ay naging isang maliit at malinis na kainan. Isang simpleng karatula na gawa sa kahoy ang isinabit ko sa harap. May nakasulat na, "Lutong Ina." Sa unang araw ng aming pagbubukas, naroon si Leo. Suot ang kanyang paboritong t-shirt at ipinagmamalaki ako sa lahat ng dumadaan. Siya ang aming munting tagasalubong at ang kanyang nangiti ang pinakamahalagang sangkap sa bawat putaheng inihahain ko. Ang amoy ng aking sinigang at kare-kare ay humahalo sa hangin. Inaakit ang mga nagugutom na trabahador at mga pamilya. Ang negosyo ay naging matagumpay. Araw-araw, nauubos ang aming paninda. Ang mga barya ay naging papel na pera. Ang takot sa aking puso ay napalitan ng pag-asa. Sa wakas,
Nararamdaman kong kaya ko na. Kaya naming dalawa ni Leo. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aasikaso ng mahabang pila ng mga customer, isang babae ang biglang sumigaw. "Aray! Ang sakit ng tiyan ko!" Sigaw niya, hawak-hawak ang kanyang sikmura at tila namimilipit sa sakit. Lahat kami ay napatingin sa kanya. "Yung kinain ko dito, yung adobo ninyo, may lason ata." Ang mga salitang may lason ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga customer na kumakain ay biglang napatigil. Ang mga nasa pila ay nagsimulang magbulungan. Ang masayang kapaligiran ay biglang napalitan ng pagdududa at takot. "Tulong! Dalhin niyo ako sa ospital!" Patuloy na sigaw ng babae. Napatayo ako roon, hindi makagalaw. Hawak ang sandok na nanginginig. Nakatingin ako sa mga mata ng mga tao sa paligid. Ang paghanga na nakita ko kanina ay napalitan ng pag-aakusa. Ang munting pangarap na itinayo ko mula sa abo ay biglang natupok ng usok ng isang kasinungalingan. Ang mga salita ng babae ay parang lason na nakumalat sa hangin. Nilason ang tiwala na pinaghirapan kong itayo. Ang mga ngiti ay napalitan ng pagdududa. Ang masayang kwentuhan ay naging mapanuring bulungan. Naramdaman ko ang pag-atras ng mga tao na para bang ako mismo ang may dalang salot. Sa isang iglap, bumalik ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa gitna ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagiba. Sa tabi ko ay si Leo at sa likod ko ay ang apoy ng niluluto kong pagkain. Hindi ako pwedeng magpatalo. "Sandali lang po." Ang boses ko ay lumabas, mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Humarap ako sa babaeng namimilipit pa rin sa sahig. "Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon din. Ako ang magbabayad ng lahat." Pagkatapos ay tumingin ako sa mga mata ng aking mga suki. Pero isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Sa ngalan ng anak ko, sigurado po akong malinis at walang anumang masama sa pagkaing inihahain ko. Ang aking mga salita ay tila nagpabago sa ihip ng hangin. Nakita nila hindi ang isang nagkakasala, kundi isang inang handang manindigan. "Kalokohan to," sigaw ni Mang Tonyo, isang construction worker na araw-araw na kumakain sa amin. "Halos isang buwan na akong kumakain dito, ni minsan hindi sumakit ang tiyan ko. Baka naman may iba kang sakit, miss." "Oo nga," segunda ng isa pang babae. "Baka naman sinadya mo yan para manira." Biglang humarap si Aling Nena sa babae. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Sige iha, dadalhin ka namin sa ospital. At ipapa-examine natin yang tiyan mo at ang pagkain namin. Tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo." Sa pagkarinig nito, ang babae ay biglang natigilan. Ang kanyang pag-arte ay biglang nawala, napalitan ng hindi maipintang kaba sa kanyang mukha. Mabilis siyang tumayo. "Huwag na, ayos na ako, uuwi na lang ako." Sinubukan niyang tumakbo, itulak ang mga taong nakaharang. Ngunit sa kanyang pagmamadali, natapilok siya at bumagsak sa maalikabok na lupa. Mabilis siyang bumangon at nagpatuloy sa pagtakbo, naglaho sa kabilang eskinita. Naiwan ang isang alon ng pagtataka sa mga tao. Ngunit sa lugar kung saan siya bumagsak, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng sikat ng araw. Isang cellphone. Mabilis itong dinampot ni Aling Nena bago pa may ibang makakuha. Inabot niya ito sa akin. Nanginginig kong hinawakan ang telepono. Hindi ito nakalock. Sa screen, bukas ang isang text message. Isang mensahe lang, ngunit sapat na yon para palamigin ang dugo sa aking mga ugat. Galing ito sa isang numerong nakasave sa pangalang Doña E. Ang mensahe, "Magaling. Siguraduhing sira na ang pangalan niya. Daanan mo na lang ang bayad mo sa akin mamaya." Si Doña Esmeralda, ang ina ni Marco, ang lola ng sarili kong anak. Siya ang may pakana ng lahat. Napatitig ako sa screen pagkatapos ay sa aking munting karinderya. Ang laban ay hindi na lang sa korte. Ang digmaan ay dinala na nila sa aking tahanan, sa aking kabuhayan. Hawak ko ang katotohanan sa aking mga kamay.
Ngunit sa mundong ito, laban sa mga taong kayang bumili ng kasinungalingan, sapat na ba ang katotohanan para manalo? Ang katahimikan na naiwan sa pagtakbo ng babae ay mas malakas pa sa kanyang mga sigaw. Ang mga customer ko, na kanina'y puno ng pagdududa, ay ngayon nakatingin sa akin na may halong paghanga at galit. Galit para sa mga taong may kakayahang gumawa ng ganitong karumaldumal na bagay. Walang hiya sila. Narinig kong sabi ni Mang Tonyo, hayop ang gumagawa niyan. Lumapit sa akin si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ano ang gagawin mo, Hija? Hawak mo ang ebidensya. Tumingin ako sa cellphone sa aking kamay. Ito ay isang granada, isang maling paghagis at maaari itong sumabog sa aking mukha. Ngunit kung tama ang paggamit ko, maaari nitong pasabugin ang pader na kanilang itinayo para ikulong ako sa takot. Walang pag-aalinlangan, agad akong nagtungo sa opisina ni Attorney David Lim. Hindi na ako ang babaeng umiiyak na humihingi ng tulong. Ang pumasok sa kanyang pinto ay isang mandirigmang may dalang armas. Ipinakita ko sa kanya ang cellphone at ang mensahe. Habang binabasa niya ito, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa professional na interes patungo sa hindi maitagong galit. "This is it, Althea," sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang panggigigil sa kanyang boses. This isn't just a simple case of libel anymore. This is a criminal act, conspiracy, paninirang puri na may masamang intensyon. Ano po ang gagawin natin, Attorney? Hindi na tayo magdedepensa. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay matalim. Tayo na ang aatake. Kinagabihan, bumalik kami sa lugar na isinumpa kong hindi ko natatapakan. Ang malaking bahay ng mga Vargas. Ang bawat hakbang patungo sa kanilang gate ay mabigat. Ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa bigat ng katarungang dala ko. Kami ang nag-doorbell. Si Doña Esmeralda mismo ang nagbukas ng pinto. Nang makita niya ako, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit nang makita niya si Attorney David sa aking likuran, ang ngiting iyon ay bahagyang nawala. Anong kailangan ninyo? Malamig niyang tanong. Nandito po kami para maghatid ng mensahe, magalang na sabi ni Attorney David. Inilabas niya ang isang opisyal na dokumento. Ito ay isang cease and desist letter para sa inyo at para sa anak ninyong si Marco. Itinitigil namin ang anumang uri ng harassment, paninira at pananakot laban sa kliyente ko, si Miss Althea Reyes. Tumawa si Doña Esmeralda, isang tawang walang kagalakan. Harassment? Kami. Baka dapat kayo ang padalhan niyan. Talaga po ba? Tanong ni Attorney David. Dahan-dahan niyang itinaas ang cellphone. Sapagkat ang may-ari ng teleponong ito ay handang tumestigo na inutusan ninyo siyang magpanggap na nalason para sirain ang negosyo ni Althea. Ang mensahe ninyo na nagsasabing, daanan mo na lang ang bayad mo sa akin mamaya, ay malinaw na ebidensya. Ang kulay sa mukha ni Doña Esmeralda ay biglang nawala. Para siyang isang estatwang binuhusan ng maputlang pintura. Mula sa likod niya ay lumabas si Marco na narinig ang usapan. Humarap ako sa kanila, hindi sa ina ni Marco, kundi kay Marco mismo. Ginawa mo na akong tanga, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit puno ng bigat. Tinanggalan mo na ako ng tahanan. Ninakaw mo na ang lahat ng pinaghirapan ko. Pero ang gamitin ang kinabukasan ng sarili mong anak para lang manalo sa isang maruming laro. Marco, hindi ko alam na kaya mong bumaba ng ganyan kababa. Walang naisagot si Marco. Ang tanging nagawa niya ay tumingin sa kanyang ina, na para bang naghahanap ng sagot na hindi niya kailanman mahahanap. Ang mundo ay bumaliktad. Ang babaeng itinapon sa ulan ay ngayon nakatayo sa kanilang pintuan, hawak ang kidlat na maaring tumupok sa kanila. Si Doña Esmeralda, na na-corner at napahiya, ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong lason. Hindi pa ito tapos. Bulong niya,
Isang pangakong mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Kung hindi kita makuha sa legal, may iba pang paraan. Ang banta ni Doña Esmeralda ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang anino na sumunod sa akin pag-uwi. Ang bawat kaluskos sa gabi, ang bawat estrangherong napapadaan sa aming karinderya ay nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Ang digmaan ay lumampas na sa korte at sa paninira. Nararamdaman ko nasa personal na itong level. Isang gabi, habang nag-iimpake kami ni Aling Nena ng mga natirang pagkain, isang luma at itim na van ang huminto sa tapat ng aming pwesto. Bumaba ang dalawang lalaking malalaki ang katawan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanilang mga mata ay may malamig na tingin na nagpabilis ng tibok ng puso ko. "Althea Reyes?" tanong ng isa. Ang boses ay magaspang. "Sino po sila?" Nanginginig kong tanong, habang dahan-dahang inilalagay si Aling Nena sa aking likuran. "May nagpapabigay lang nito," sabi ng lalaki, at inilapag niya ang isang malaking paper bag sa aming mesa. Pagkatapos ay mabilis silang bumalik sa van at humarurot paalis. Nakatitig kami sa paper bag na para bang isa itong bomba. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan ko itong binubuksan. Sa loob, hindi pera, hindi rin isang babala. Ang laman nito ay ang lahat ng gamit ni Leo mula sa dati naming bahay. Ang kanyang mga laruan, ang kanyang mga damit, ang kanyang unan na may amoy pa niya, pati na ang isang litrato naming tatlo noong masaya pa kami. Sa ibabaw ng lahat ng ito ay isang sulat. Isang linya lang. Sulat kamay ni Marco. "Kung talagang mahal mo siya, umalis ka na. Huwag mo na siyang idamay sa gulo mo. Ito na. Ang huling alas nila. Hindi na nila ako tinatakot na kunin si Leo. Tinatakot nila ako sa kung anong maaaring mangyari sa kanya kung mananatili siya sa aking tabi. Ang mensahe ay malinaw. Ako ang gulo. Ako ang panganib." Yakap-yakap ko ang unan ni Leo. Humahagulgol sa isang paraan na hindi ko pa nagawa dati. Mas masakit pa ito sa sampal. Mas masakit pa sa pagtataksil. Dahil sa pagkakataong ito, sinasaksak nila ako gamit ang nag-iisang bagay na pinakamahalaga sa akin, ang pagiging ina ko. Nilapitan ako ni Aling Nena. Hinaplos niya ang aking likod. "Hija, ano ang gagawin mo?" Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha at pagod. "Hindi ko na po alam, Aling Nena. Pagod na po ako. Siguro tama sila. Siguro kung aalis kami, kung magtatago kami, matatapos na ang lahat." Ang pagsuko ay isang matamis at nakakaakit na bulong sa aking pandinig. Ang pagtakas, ang paglimot. Kinabukasan, habang nagliligpit ako ng aming mga gamit, handa nang tumakas. Isang tawag ang dumating sa aking cellphone. Si Attorney David. "Althea, huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos," sabi niya. Ang boses ay nag-aapura. "May nakuha akong impormasyon. Ang negosyo ni Marco bagsak na. Lubog sila sa utang, kaya sila desperado. Ikaw na lang ang natitira nilang pag-asa. Kung mapipirma mo ang isang waiver na isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa mga ari-arian ninyo, makakakuha sila ng malaking loan. That's what this is all about. Pera." Natigilan ako. Pera. Ang lahat ng pananakot, ang lahat ng sakit ay dahil sa pera. "Althea, nakikinig ka ba?" tanong ni attorney. "David, ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo ngayon ay ang tumakbo. Dahil sa mata ng batas, iyon ay pag-amin ng pagkatalo. At sa oras na tumakbo ka, doon ka talaga nila matatawag na unfit mother." Binitawan ko ang damit na hawak ko. Tumingin ako sa laba. Nakita ko si Leo, naglalaro, tumatawa. Ang kanyang tawa ang nagsilbing sagot. Ang pagtakbo ay hindi magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ito ay magtuturo sa kanya na sumuko.
Ang pagprotekta sa kanya ay hindi nangangahulugang pagtatago sa kanya mula sa mundo. Ito ay nangangahulugang paglaban para makalikha ng isang mundong ligtas para sa kanya. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang apoy na akala ko'y namatay na ay muling umalab, mas mainit at mas maliwanag kaysa dati. Hindi ako aalis, attorney. Sabi ko, ang bawat salita ay isang panata. Tapusin na natin ito. Sa korte man o sa labas nito, haharapin ko sila. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina. Ang araw ng aming pagdinig sa korte ay dumating na parang isang bagyong matagal nang namumuo. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon. Sa loob ng courtroom, nakita ko si Marco at si Doña Esmeralda. Ang dating kayabangan sa kanilang mga mukha ay napalitan ng isang manipis na layer ng desperasyon. Si Attorney Fernandez, ang kanilang abogado, ay nagsimula sa kanyang atake. Ipinipinta ako bilang isang babaeng pabaya, walang trabaho, at walang kakayahang magpalaki ng isang bata. Ngunit sa bawat paratang niya, may sagot si Attorney David. Mga testimonya mula sa aking mga suki, mga resibo mula sa aking maliit na negosyo, mga litrato ng aking malinis na tahanan, at ng masayang si Leo. Ngunit ang pinakamalakas na ebidensya ay hindi galing sa mga papel. Galing ito sa akin. Nang ako na ang tinawag para tumestigo, naglakad ako patungo sa witness stand. Bago ako magsalita, tumingin ako. Hindi sa hukom, kundi kay Marco. 8 taon. Simula ko, ang boses ko ay kalmado. 8 taon kitang minahal at pinaglingkuran. Iniwan ko ang mga pangarap ko para buuin ang pangarap mo. Ang mga kamay ko na tinawag mong magaspang. Ito ang naglaban ng mga damit mo at nagluto ng mga pagkain mo. Ang katawan ko na sinabi mong pagod na. Ito ang nagdala sa anak mo sa loob ng 9 na buwan. Ang bahay na ipinagkakait ninyo sa amin, ako ang nagpunas ng sahig at nagtanim ng mga halaman doon. Ang perang sinasabi ninyong ninakaw ko, galing iyon sa pagtitipid ko sa sarili kong kape para lang may maibili ako ng gatas para kay Leo. Sa bawat salita ko, nakita ko ang unti-unting pagguho ng maskara ni Marco. Ang imahe ng isang makapangyarihang lalaki ay natutunaw, inilalabas ang isang duwag at makasariling bata sa loob. At ikaw, Doña Esmeralda, pagpapatuloy ko, bumaling sa kanya. Bilang isang ina, paano ninyo nagawang gamitin ang sarili ninyong apo para lang sa pera? Ang pagmamahal ba ay may presyo sa inyo? Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. At doon, inilabas ni Attorney David ang kanyang huling alas, ang cellphone. Ipinakita niya sa hukom ang text message at pagkatapos ay ipinarinig ang isang voice recording, isang tawag mula sa babaeng umarte na nalason na matapos naming mahanap ay pumayag ng tumestigo kapalit ng proteksyon. Sa recording, malinaw na maririnig ang boses ni Doña Esmeralda na nag-uutos at nangangako ng bayad. Ang pagsabog. Iyon ay isang pagsabog ng katotohanan na yumanig sa buong silid. Si Marco ay napayuko na lamang, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay, talunan. Si Doña Esmeralda ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla na para bang nakakita ng multo, ang multo ng kanyang sariling kasamaan. Pagkatapos ng lahat, nang lumabas kami sa courtroom, sinalubong kami ng liwanag ng araw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hindi ito nakakasilaw, mainit ito at puno ng pag-asa. Sa di kalayuan, nakita ko si Marco na nag-iisa. Iniwan na siya ng kanyang ina at ng kanyang abogado. Nagtama ang aming mga mata. Sa kanyang mga mata, wala ng galit o yabang. Ang nakita ko ay isang malawak na kawalan, isang taong nawalan ng pamilya, ng dangal, at ng sarili. Tumalikod ako at hinawakan ng kamay ng aking anak.
Mama, are we going home? Tanong ni Leo. Ngumiti ako, isang nangiting totoo at malaya. Oo, anak, uuwi na tayo. Sa aming tahanan, kung saan ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa pera at ang kayamanan ay ang pagiging magkasama naming dalawa. 5 taon na ang lumipas. Ang amoy sa loob ng aking restaurant ay hindi na amoy amag o alikabok. Ito ay ang halimuyak ng bagong saing na kanin na may dahon ng pandan, ang bango ng ginisang bawang at ang samyo ng tagumpay. Ang lutong ina ay hindi na lamang isang maliit na karinderya sa eskinita. Isa na itong pangalan na kilala sa paghahain ng pagkaing luto sa puso. Nakatayo ako sa isang sulok, suot ang isang simpleng bestida na yari sa malambot na tela. Pinagmamasdan ang aking mga empleyado na abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang mahinang tunog ng mga kubyertos at masayang kwentuhan ng musika sa aking pandinig. Ang lahat ng ito, pinaghirapan ko. Itinayo ko mula sa abo. Isang hapon, habang pauwi ako, natanaw ko ang isang construction site sa di kalayuan. At doon, sa gitna ng mga trabahador na basang-basa sa pawis at nababalutan ng alikabok ng semento, nakita ko siya. Si Marco. Nagbubuhat siya ng mga hollow block. Ang kanyang mga braso ay mas malaki na ngayon, ngunit ang kanyang mga balikat ay hukot. Binibigatan ng isang bagay na higit pa sa semento. Nag-angat siya ng tingin at nagtama ang aming mga mata. Sa isang saglit, nakita ko ang lahat. Ang pagsisisi, ang pagod, ang kahihiyan. Ngunit sa aking puso, wala na akong naramdamang galit. Wala nang sakit. Tanging isang malalim at payapang awa. Bahagya akong tumango sa kanya, isang tango ng pagkilala sa isang multo ng nakaraan. Pagkatapos ay tumalikod ako at nagpatuloy sa paglalakad. Iyon ang aking pagpapatawad. Ang kakayahang tingnan siya at hindi na makaramdam ng kahit ano, maliban sa pasasalamat na malaya na ako. Nabalitaan ko na lang na si Katrina ay matagal na siyang iniwan noong bumagsak na ng tuluyan ang kanilang negosyo. Ngayoy mag-isa itong nakikipaglaban para sa kustodya ng anak nila sa ibang lalaki. Si Doña Esmeralda naman, matapos atakihin sa puso dahil sa stress, ay nag-iisa na lang sa isang maliit na nirerentahang bahay. Ang kanyang yaman at kapangyarihan ay naglaho na parang usok. Ang karma, minsan, ay hindi isang malakas na kulog. Minsan, ito ay isang mahaba at nakabibinging katahimikan. Pagdating ko sa aming bagong bahay, isang bahay na may hardin at sapat na espasyo para sa mga pangarap, sinalubong ako ng tawanan. Sa aming sala, naglalaro ng chess si Aling Nena na itinuturing ko ng pangalawang ina at si Attorney David Lim. Kasama ni Attorney ang kanyang asawa at 2 anak. Sila ang aking mga kaibigan, ang aking tunay na pamilya. Lumapit sa akin ang aking 10 taong gulang na si Leo. Malusog siya, matangkad, at may mga matang kumikinang sa talino at kabutihan. May dala siyang isang maliit na plato. Para sa iyo, Mama, sabi niya. Iniaabot sa akin ang plato. Sa ibabaw nito ay isang piraso ng adobo na may sobrang bawang tulad ng gusto ko. Ako po ang tumulong kay Lola Nena na lutuin yan. Kinuha ko ang plato, tiningnan ko ang adobo. Ang putahing nagsimula ng lahat. Ang putahing minsan kong inialay sa isang maling tao. Ngayon, inihahain ito sa akin ng aking anak bilang isang alay ng pagmamahal. Tumingin sa akin si Leo, ang kanyang muka ay puno ng pag-asa. Masarap po ba, Mama? Tumikim ako. Ang lasa ay perpekto. Ito ang lasa ng pagmamahal. Ito ang lasa ng pagbangon. Ito ang lasa ng tagumpay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Oo, anak. Bulong ko, habang isang butil ng masayang luha ang dumaloy sa aking pisngi. Ito ang pinakamasarap sa lahat. Habang pinagmamasdan ko ang mga mahal ko sa buhay na nagtatawanan sa ilalim ng aming bubong,
Naintindihan ko na. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo. Ito ang kakayahang itayo, ang isang matibay na tahanan sa gitna nito. At ako, nakatayo pa rin, mas matatag kaysa dati. Tumingin ako sa kalangitan, sa papalubog na araw na nagbibigay ng gininto ang kulay sa aming hardin at bumulong. Salamat